Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Tara, almusal po tayo! Sunny side up po pala itong niluto ni Mama na almusal namin. Medyo madami po ata itong nailuto ni Mama Ganun pa rin, ako na naman nga po yung mag-isang kakain. Habang si Kuya ay naliligo na nga din po siya sa mga oras na yan. Pero si Papa nga po ay tulog pa dahil wala naman daw po siyang pasok ngayon. Pero may pupuntahan nga daw po silang dalawa ni Mama ngayong araw. Kaya medyo maaga nga din pong bumangon si Mama para daw po makapaghanda siya sa pupuntahan nila ni Papa. At bago nga po sila aalis mamaya ay kakain nga daw po muna sila. Habang kumakain po pala ako dito ay nagpa-plansya na nga din po si Mama ng uniform ni Kuya. Tapos pinaplansya na nga din po ni Nanay kay Mama eto pong barong ni Kuya Moymoy na gagamitin niya daw po sa school nila. Alam niyo po ba itong barong Tagalog na pinaplansya ni Mama ay pagmamay-ari pa nga daw po ito ng great-great-grandfather namin. Sa tatay pa nga daw po ito ng lola ko. Bali 61 years old na nga daw po itong barong Tagalog. Eto nga daw po kasi yung sinuot ng lolo ko nung kinasal sila ng lola ko. Mga magulang nga po sila ng mama ni mama ko. O di po ba, sobrang tagal na nga po nitong barong Tagalog na ito. Yun nga daw pong damit pang kasal ng lola ko ay meron pa nga din daw po. Nung nakita nga daw po yun ni Mama ay grabe, parang katawan nga lang daw po ng bata yung katawan ng lola ko noon. Ang galing nga lang po no, dahil hanggang ngayon ay meron pa rin po itong mga damit ng ninuno namin. Sabi nga po ni Mama ay sobrang ganda nga daw po ng tela ng damit na ito. At ni isa nga ay wala man lang pong kamansya-mansya. Ang galing po talagang magtago ng lola ko ng mga gamit nila. Ayan nga, at pagkatapos nga po itong pinlansya ni Mama ay binigay niya na nga din po ito kay Kuya Moymoy. At pagkatapos ko nga pong kumain ay nag-toothbrush na nga din po ako. At pagkatapos ko po palang mag-ayos ay pinuntahan ko na nga din po yung pinsan ko dahil papasok na nga din po kami. Naghihintay nga lang po kami kay Papa niya dahil sabi niya nga po ay sasabay na nga po kami sa kanya. Dapat nga daw po ay sasabay si Nanay kay Tito. Pupunta po kasi si Nanay sa Tugega raw. Kaya lang hindi naman po natuloy si Nanay dahil bigla na nga lang daw po siyang nagkasakit. Kawawa naman po ang nanay ko. Kaya kami na nga lang po yung isasabay ni Tito. Ayan nga po mga kalabs at pasakay na nga din po kami sa motor ni Tito. O edi hindi na nga din po kami mapapagod ng pinsan ko sa paglalakad. Pag uwi po pala namin ni Kuya kaninang tanghali ay nadatnan nga po namin wala pa po sila Mama at Papa. Pero binili na naman po ni Mama si Kuya na kapag uwi niya ay bumili na nga po siya kaagad ng uulamin namin. Kaya dalawa nga lang po kami ni Kuya ngayon na kumakain. Sinamahan po kasi ni Papa si Mama na magpa-check up. Pina-check up nga po ni Mama yung mata niya dahil sobrang hapdi nga daw po. At ramdam niya daw po kasing dry na daw po yung mata niya. At napapansin nga din po namin na madalas na po yung pagpikit-pikit ni Mama sa mata niya. Kaya kailangan niya na nga daw pong magpa-check up para daw po maresetahan siya kung ano daw po yung pwedeng gamot sa mata niya. Sigurado nga ay matatagalan po sila ni Papa sa pag-uwi. Pero okay lang po, ang mahalaga naman ay gumaling na po yung mata ni Mama. God bless to all mga kalabs. Bye-bye po!